I-share ko muna sa inyo ang kwento ni na Richard at Ronald. Si Richard ay nakapagtapos sa Harvard, nakakuha ng trabaho bilang isang executive sa isang malaking korporasyon, at sa loob lamang ng ilang taon, nakatira na siya sa isang mansyon na may 2 swimming pool, 2 elevator, 11 na kwarto, at isang garahe na may 7 kotse. Sa kabilang banda naman, si Ronald ay isang gas station attendant. Nagtrabaho siya bilang mekaniko at pagkatapos ay nagretiro siya. Nagkaroon na lang siya ng part-time job bilang isang janitor. Ang tanong ko sa iyo, sino sa kanilang dalawa sa palagay mo ang may net worth na $8 million sa oras ng kanilang kamatayan? At alam ko kung ano ang iniisip mo, ngunit ang tamang sagot ay si Ronald. Si Ronald Reed ay isang part-time janitor. Nanalo ba siya sa lottery? Hindi. Pinamanahan ba siya ng yaman? Hindi rin. Pero namuhay siya ng simple buong buhay niya. Habang tahimik na ini-invest ang anumang ekstrang kita niya sa stock market. At pagkatapos mag-hold ng kanyang position sa loob ng ilang dekada at umabot ng milyon ang kanyang investment. Ang aral sa kwento na ito ay hindi mo naman talaga kailangan magkaroon ng PhD sa finance at economics para yumaman. At ang pagkakaroon ng malaking sweldo ay hindi naman ibig sabihin na magiging milyonaryo ka. Ang totoo, ang pagkakaroon ng knowledge kung paano gawin ang isang bagay ay hindi sapat. Bakit? Dahil ang mundo ay hindi black and white at kailangan mo ring labanan ang iyong mga internal na damdamin na nag-i-influence sa bawat desisyon mo. At tulad din ito ng pera, tinuturuan kasi tayo tungkol sa pera sa paraan na tinuturuan tayo ng math o physics na may rule at laws na dapat nating sundin ngunit hindi ang psychology of money. Karamihan sa mga tao ay alam na ang pera ay isang emotional topic, ngunit hindi marami sa kanila ang nakaka-realize na iyon ang dahilan kung bakit madalas ay gumagawa tayo ng bad decisions. Sa librong The Psychology of Money, ibinabahagi ni Morgan Housel ang lahat ng kailangan nating malaman kung paano makaiwas sa mga emotional traps na ito. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga key ideas na natutunan ko sa librong The Psychology of Money. Kaya simulan na natin. Lesson number 1. Ang tunay na yaman ay ang di mo nakikita. Ikwinento ni Morgan ang tungkol sa isang lalaki na dumadating sa isang magandang kotse sa hotel na kanyang pinagtatrabahuhan. Siya ay nagmamaneho ng Porsche. Sa kanyang pagkagulat, 1 linggo pagkatapos, ang parehong lalaki ay dumating pero nasa isang lumang kotse na lang. Nalaman niya na may malaking utang pala ang lalaking ito para lang mabayaran ng kotse at na nagkaroon siya ng financial problem, napilitan din siyang ibenta ito. Maliwanag na gusto lamang ng lalaki na magmukhang mayaman kaysa sa maging tunay na mayaman. Karaniwan kasi ay hinuhusgahan natin ang yaman ng isang tao batay lang sa nakikita natin. Kapag nakakakita tayo ng isang tao na may magandang kotse tulad ng lalaki sa kwento, iniisip kagad natin na mayaman siya. Pero ang di natin alam ay baka ang taong ito ay may 100 pesos lamang sa loob ng kanyang bulsa pang gastos para sa buong linggo. Isipin mo na lang kung ang taong ito ay itinatabi na lang ang kanyang pera at nagmamaneho ng simpleng sasakyan. Mas makakapagtabi pa siya ng higit pa sa 100 pesos araw-araw kaysa ginagamit niya ito pang rent ng mamahaling sasakyan. Wala naman masama sa paghahangad ng mamahaling kotse o iba pang kaginhawahan sa buhay kung kaya mo ito. Pero kung gusto mo lang bumili ng mamahaling bagay para lang magmukhang mayaman at ang paggastos ng pera ay para ipakita lamang sa mga tao kung gaano kakayaman, ay meron kang problema dito at ito ang pinakamabilis na paraan para magkaroon ng mas konting pera o konting ipon o maghirap. Lesson number 2. Money can buy freedom. Narinig na natin ang kasabihan na money cannot buy happiness. At bagamat maaaring tayong sumang-ayon o hindi, sa tingin ko ay maaari tayong magkasundo na ang pera ay maaaring bumili ng isang bagay na mas mahalaga. At iyon ay ang kakayahan na kontrolin kung paano natin ginugugol ang ating oras, higit pa sa ating sahod, at higit pa sa ganda ng ating trabaho. Ang kakayahan na gawin ang gusto nating gawin, kailan natin gustong gawin ito, kasama ang mga taong gusto natin ay isa sa mga bagay na nagdudulot sa atin ng pinakamalaking kaligayahan sa buhay. At ito ay isang privilege. Ngunit hindi ito lang ang kayang bilhin ng pera. Maaari din ito magbigay ng options para sa atin. Ang mga taong nabubuhay sa arawang bayad ay hindi nila kaya mag-live kung sakali magkasakit sila dahil kapag tumigil sila sa pagtatrabaho ay wala silang sapat na pera o ipon para bayaran ang mga bills nila. Ang mga taong may konti o walang ipon ay walang sapat na oras o pagkakataon para maghanap ng bagong trabaho kung sakali matanggal sila sa trabaho nila. At maaari din sila mapunta sa isang nakaka-stress na trabaho na hindi naman talaga nila gusto. Pero kung sila ay may 6 na buwan hanggang 1 taong ipon, ay hindi sila masyadong maaapektuhan kung sakali mawalan sila ng trabaho
dahil kaya nila maglaan ng ilang buwan ng paghahanap ng trabaho na di naaapektuhan ng kanilang lifestyle. At yung may mas marami pang ipon ay maaari pa sila magkaroon ng kakayahan na magtrabaho sa mas mababang sweldo, ngunit may mas flexible na oras. Ang pagkakaroon ng ekstrang pera o ipon ay nagbibigay sa atin ng mas maraming options, kaya mas may kontrol tayo sa ating buhay. Lesson number 3. Be reasonable, not rational. Sa lahat ng aral sa librong ito, sa aking opinion, ito ang isa sa mga dapat nating matutunan. Kapag gumagawa tayo ng financial decision, madalas tayo naghahanap ng mga options na iniisip natin na magdadala ng pinakamagandang resulta. Ngunit sa halip, dapat tayo maghanap ng isang option na magbibigay sa atin ng less stress at mas maayos na tulog sa gabi. Let me explain. Ang kaibigan kong si Jack ay gusto mag-invest sa stock market at may 5,000 pesos siya para dito. Malaking halaga na ito para sa kanya, ngunit tiwala siya na magiging maganda ang kanyang resulta sa kanyang pag-i-invest dahil na rin ang market ay patuloy na lumalago uli, kaya iniisip niya na ito ang tamang panahon. Ngunit may haharapin siyang dalawang option. Option number 1, ilalagay niya ang lahat ng pera niya at maghihintay na lumago ang market. Option number 2, ilalagay niya ang 500 pesos bawat buwan sa kanyang investment sa loob ng 10 buwan. Mukhang mas kaaya-aya ang option number 1 dahil naniniwala siya na mabilis na lalago ang market kaya nangihinayang siya sa oportunidad. At iyon ang kanyang ginawa. Isang linggo pagkatapos niya mag-invest ay bumagsak ang market. Si Jack ay nagpanik ng ilang araw at hindi makakain. Naisipan niya magbenta at nabawasan agad ng kalahati ang kanyang pera. Ilang taon ang nakalipas, nagpasya uli si Jack na subukang mag-invest uli sa stock market. Ngunit ngayon ay mas pinili niya ang option number 2. Sa unang buwan ay nag-invest siya ng 500 pesos. At ilang buwan lang pagkatapos niya mag-invest ay bumagsak ang market. Ngunit di siya nagpanik dahil alam niya na may pera pa siyang natitira sa kanya at ito ang pagkakataon na bumili pa siya ng mas maraming shares. Ngayon si Jack ay nakakakain ng ayos at nakakatulog na mahimbing sa gabi. Lesson number 4. Nothing is free. Katulad din ito ng lesson number 3. Ang bawat investment na ating ginagawa ay may katumbas na presyo. At hindi ito isang monetary value na inaasahan natin. Ito ay isang emotional na presyo, tulad ng takot, pag-aalinlangan o stress. Ang problema ay karamihan sa mga pagkakataon na ito ay hindi natin namamalayan hanggang dumating na ang oras. Let me explain. May kaibigan ako, si Matt, at bumili siya ng 100 shares ng Jollibee ilang taon na ang nakaraan sa halagang 196 pesos per share noong 2016. Naniniwala si Matt sa company na ito at nagdesisyon siya mag-invest sa malaking halaga ng kanyang pera. Tuwang-tuwa siya sa kanya naging desisyon nung una dahil ang presyo per share ay tumaas ng 295 pesos per share noong 2018. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, dumating ang March 2020. Bumagsak ang presyo ng per share nito at umabot sa pinakamababang halaga na 125 pesos per share. Nasaktan si Matt tuwing tinitingnan niya ang presyo ng per share at halos umiyak na siya. Maraming beses na tinanong ni Matt ang kanyang sarili sa kanyang mga desisyon at kung dapat niya bang ibenta ang kanyang mga shares. Pero naging matatag siya at pagkalipas ng 3 taon ay unti-unting bumangon uli ang presyo at umabot ito sa bagong record na 263 pesos per share na nagdala ng bagong kumpiyansa sa mukha ni Matt. Ngayon, tila madali lang ito, kailangan niya lang maghintay, pero ang tagumpay ni Matt ay may malaking emosyonal na presyo na hindi inaasahan ni Matt. Kapag nag-invest ka kasi, lagi mong tatandaan na may presyo kang dapat bayaran at di ito pera kundi ang emotional stress. Emotional stress na tiniis ni Mark ng ilang taon bago siya makabangon uli. Lesson number 5. Never enough. O kilala rin bilang hindi ka magiging masaya sa buhay kundi ka marunong makontento. Maraming tao ang nagsasabi na kung nakafocus ka lang sa pagkita ng pera, hindi mo na kailangang mag-alala sa mga gastusin o pambayad ng mga bills. At malamang okay ito sa iba, ngunit marami ang kumikita ng malaki at hindi pa rin kontento sa perang natatanggap nila. Tingnan natin si Mike bilang halimbawa. Ito si Mike, isa siyang doktor at kumikita siya ng 3 million pesos per year at by any standard, siya ay makoconsider natin na nasa rich category. Kahit na masabi natin na nasa category siya ng rich, kahit na marami siyang ari-arian, hindi pa rin siya gaanong masaya. Gusto pa rin niya na mas magandang kotse at mas malaking bahay dahil naniniwala siya na dito niya matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Pero magiging sapat pa nga ba ito? Alam naman natin na ang buhay ay di ganun kasimple,
Kapag nakuha na ni Mike ang kotseng gusto niya at mas malaking bahay, ay maghahangad uli siya na mas mahal na kotse at mas malaki pang bahay. Likas ito sa mga tao. May mga tao kasi na kumikita na ng malaking halaga ng pera pero itataya pa rin nila ang lahat para lang kumita pa ng mas malaking pera. Ano ang aral dito? Huwag ubusin ang pera para sa mga bagay na di mo na talaga kailangan dahil lang sa pinaghahambing mo ang sarili mo sa iba at di ka marunong makontento sa mga bagay na meron ka. Ito ay isang laro na hindi mo kaya mapanalunan. Tandaan mo na palagi may mas maraming pera sa'yo, may mas malaking bahay, may mas mamahaling sasakyan o may mas mataas na sweldo. Dapat alam mo kung ano ang sapat para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay at masasabi mo na lang na I have enough and I don't need more. Ito ay ilan lamang sa mga lesson na galing sa librong The Psychology of Money. Kaya kung gusto mo itong matutunan, consider mo rin itong basahin. At ikaw ba, nabasa mo na ba ang librong The Psychology of Money? Ano ang mga lessons na natutunan mo dito? Share mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.